Hindi, di ba? Ito si Torre, alam naman po natin, ang daming nilagpasan nito na mas marami pa po. Kaya nga mas, kung pipiliin nyo yung lima, mas may sinabi ng lima eh. Kasi yun yung mga senior eh. Importante yan sa PNP. Alam mo, sa totoo lang, may naririnig ako na sabi nila, talagang wala na. Wala na talaga. Eto na lang, bigyan ko kayo ng sample na hindi na-demoralize. O na-demoralize ang PNP. Bigyan ko kayo ng sample. Gusto nyo? Tingnan mo. Yung binoto ng PNP at saka ng mga sundalo natin, wala ni isa doon sa alyansa. Doon pa lang, yun ay nagsisimbolo na talaga nga namang wala nang galang o ika nga hindi na nila nirerespeto yung endorsement ni Marcos. 'Di ba? Doon pa lang, alam mo nang demoralize na itong mga uniform personnel. Hindi lang o sila nakakapagsalita dahil alam nyo naman paparusahan sila. Lalo na ngayon, ayan na. Anyone na lumaban o magsalita laban na sa kay Marcos, siguradong tatablahin ito ni Torre. Tingnan nyo na lang yung isang pulis na nag-vlog, di ba? Nang nagtabas siya ng sentimiento niya tungkol dun sa pagkaka-aresto kay Pangulong Duterte. Anong ginawa ng PNP? Sinibak yung pulis, kinasuhan pa. Diba? Kaya siyempre, yung mga pulis ngayon, hindi natin masisisi sila. Siyempre, unang-una, bukod sa kaya nga sila pumasok sa trabaho yan, is para sa pamilya nila. Dahil yan yung mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Sabihin natin, pwedeng mag-angat sa kanilang kabuhayan. So, siyempre, hindi naman nila pwedeng basta-basta nilang ipagpalit yung kanilang pinag-irapan para lang sa, alam nyo yun, sa ganyang klaseng pagbibigay ng opinion. So, siyempre, sasarilin na lang nila yan or in private na lang. Kesa nga naman magaya doon sa pulis na naglabas ng sentimiento, ngayon, sinibak at sabi nga nila, ikakasuhan pa raw. Simula na. Simula na ng, ewan ko kung ito ba'y matatawag nating martial law. Hindi ko alam pero tingnan natin kung ano hong mangyayari dito. Ha? Sandali, may tumatawag. Naku po, sandali lang po. Mamaya na, sir. Anyway. So, ayun nga po. Ayun ang masasabi natin dito. Tuloy natin. Kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa hapon? Palagay ko naman, hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the commander-in-chief or what the president desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo, yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan. Ano? But Diniretso niya na, paulit-ulit si Eden eh. Lahat naman yan, reward. Lahat naman yan, reward. Tingnan nyo na, reward. most promotions are given on merit. So let us assume that this was Lahat naman daw yan, reward. Promotion on merit. Agoy! given on merit. Because, you know, it was not an easy decision on the part of the president. He considered, to my recollection, 5 names. No? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made, and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory rank, the stars. Thank you po. Ira Panganiban, DZRJ. Grabe, no? Matindi talaga itong ginawa ng gobyerno natin. Ako ang na alam nyo, meron tayong mga tropa dyan na kaibigan natin.
mga opisyal, meron din mga nasa baba. Alam ko yung hirap at pagod ng isang pulis. Hindi ho biro maging isang pulis, mga kababayan. Lalo na mga panahon ng holiday, di ba? Wala silang choice. They have to work kahit po may holiday. At napakahirap po dyan. Tinaasan na nga ni Pangulong Duterte yung sahod ng mga pulis. Ang dami namang forced loan dyan sa loob ng PNP. Yung talagang puwersahan kang pauutangin. Paano ka naman di mangungutang nagpapautang sa'yo, napakataas ang posisyon. Di ba? Ay sus, alam natin yan. Kaya nga marami dyan, baon sa utang. Dahil nga kahit tumaas yung kaya tuloy talaga nagloloko pa rin yung iba. Alam niyo, napakahirap talaga maging pulis. Hindi ho biro ang maging isang pulis. At sa dami ho ng sakripisyo, trabaho ng mga naandyan po, talagang hindi mo matatawaran ng kanilang pagsasakripisyo. Oo, may mga tiwaling pulis. Naniniwala ako dyan. Napakarami din po niyan. May mga tarantado at mayayabang na pulis. Marami dyan yung mga nasa baba pero meron din naman nasa taas. Kaya lang, alam mo mga kababayan, mantakin mo para umangat ka sa pagiging PNP chief, kailangan mo lang sumipsip. Hindi sundan yung kung ano man yung kinaugalian na dapat seniority muna at dapat bigyan ng tsansa yung mga pa-retired na. Ganyan yan kasi yung iba dyan, frustrated na kasi aabutan na sila ng retirement, hindi sila naging PNP chief. Bakit? May sumipsip. At yung sumipsip na yun, dahil sa ginawa nung iba ay alanganing order, pero siya ang sumipsip at sinabing, hindi, ako nang bahala dyan. Siguro banat bal. Dahil sa dami ng nakasampang kaso rito kay General Torre, may nabuti na kagad ni Bongbong Marcos na unahin na siyang i-promote. Para nga naman sakali hindi na bumaliktad itong si Torre at maipit si Bongbong Marcos. Kasi ang tanong lang naman sa hearing ni Senator Amy Marcos, diba? Sino yung nagbigay ng order para bitbitin o puwersahin ni General Torre na makuha si Pangulong Duterte at ipadala sa dahi o sa ICC? Yun lang naman yung napakasimpleng tanong na hindi nila masagot. Kaya siguro ipinremote na kagad na baka nga sakali na malay nyo, di ba? Biglang maglabas ng warrant ng korte, kailangan bitbitin itong si Torre at hindi na matulungan ni Bongbong Marcos, biglang kumanta. So, may ipit si Bongbong Marcos. Kaya siguro may nabuti na lang na diskarte ni Marcos dito, i-promote kagad to si Torre para kung sakasakali nga naman na ito ibitbitin, papasok ng kulungan, at least PNP chief na siya. Or pwedeng hindi na rin mabitbit dahil nga PNP chief. So hindi natin alam na yun yung isa sa mga posible na mga dahilan siguro. Kaya minabuti na lang ni Marcos na i-promote kagad. Kasi yung tradisyon na yan, baliwala yan kay Marcos. Yung due process nga binabaloktot nila Yung pa kayang tradisyon. Yung kay Vice President Sara Duterte, yung kanyang budget, di ba? Ano ba tradisyon sa Kamara? Hindi na pinahaba yung budget ng OBP. Pero dahil nga sa kagustuhan nila Marcos na ipitin yung budget, binrek nila yung tradisyon. So, hindi nila ibinigay yung hinihingi. Kumbaga, parang reenacted lang ang nangyari. So, ganito rin yung ginawa rito kay General Torre. Yung tradisyon na dapat susundin, na mapagbigyan yung mga, alam niyo, yung mga pa-retire na yung sinasabi nga ni Banat Bay na sila muna umupo bilang PNP chief para magkaroon sila ng pagkakataon na maging PNP chief. Dahil sa, siguro sabi nga ni Banat Bay din dito, yung usapan, pangako ay magiging PNP chief, ibinigay kagad kay Torre. Kaya nga mahabang panahon yung magiging PNP chief dito ni Torre. Baka talunin niya pa si Marbil. At saka, malay natin, baka hindi matapos ni Bongbong Marcos yung kanyang termino. Di ba? Dahil nga pinag-resign siya. Maraming sumisigaw ng Marcos resign. Baka hindi niya matapos yung kanyang termino. Gawin din ang mangyayari kay General Torre. Hindi rin niya matatapos yung kanyang pagiging PNP chief. Dahil siyempre, kung sino yung bagong presidente, magpapalit ng panibagong PNP chief,
sisipain sa kanyang upuan itong si General Torre. Ako nang bahala dyan. Basta PNP chip lang ang kapalit. Yeah. Hindi, alam mo kasi, matagal na pong ano yan, haka-haka yan. Matagal na pong usap-usapan yan. Actually, una ko narinig yan nung panahon ng KOJC siege. Oh, parang may narinig ako na pinangakuan daw, allegedly, di umano, pinangakuan na, sige, akong bahala humulit, bulabugin ng KOJC. Basta ang kapalit PNP chip. Akong bahala dyan na ano dyan sa Davao. Magpalit-palit ng kung sino-sinong mga opisyal dyan. Basta ang kapalit, PNP chip. Narinig ko na yan nung panahon ng KOJC. At ang according to the kwento, alleged story na ikinuwento sa akin, ay yan daw po ang napagkasunduan. Oh. At tapos, after nyan, sumunod naman yung kwento na tungkol po doon kay pinagtibay niya. Sige, ako nang bahala dyan kay Duterte. Dadaling ko yan sa dahig. Kahit anong mangyari. Ako nang bahala. Akong mananagot dyan. Ako lahat. O, di ba kaya nga ang tapang niya dun sa nasa Villamor. Sabi niya, ako na ang pinakamataas dito. Dinaig pa si Marbil. Yeah? Pero nung tinatanong siya, sino nag-utos sa kanya para kidnapin si Pangulong Duterte, tameme siya, hindi siya makapagsalita, hindi niya masagot-sagot. Yung tapang lang naman niya pag ano lang yung siya na yung kumahawak ng isang operation. Pero pagdating sa ganyang mga tanungan, investigasyon, tameme si Torre. Ayan po yung mga kwento-kwento, alleged po yan, di umano, mga kwento na nagsasabing pinangakuan siya ng PNP chief. Ibig sabihin, posisyon na PNP chief. Alam mo, hindi naman po yan bago sa Pilipinas. Kung maaalala nyo yung istorya ni Magalong, yung sa SAP 44, di ba? Kung saan sinabihan siya, wag kang jejemon. Wag kang maging, wag mo idawit si Pinoy, gagawin kang PNP chief. Yan po yung istorya na ginawa ni Topacio tungkol sa 44 kay Magalong. Si Magalong, maprinsipyo. Talagang kahit po madamay na ang presidente na si Pinoy, dinamay niya dun sa kanyang report. At kaya siya hindi naging PNP chief. Na dapat siya na talaga yung magiging susunod na PNP chief. Ibig sabihin, the reward system in our country is very, very much alive. Ibig sabihin, pag sumunod ka sa utos, ikaw ay talaga nga namang ire-rewardan. Diba? So, may basihan yung mga di umanong mga kwento tungkol dito kay Torre na yung paghuli niya kay Kibuloy, yung paghuli niya kay Duterte, ay merong basihan na talaga na namang yan po ay kung hindi man kautusan ay reward ng ating Pangulo Marcos kay Torre. Yun po ang ano dan. Yan po ang kwento dyan. Ang dapat lang nating maunawaan dito, mga friendship, is simple lang. Even if i-deny ni Marcos na wala siyang kinalaman sa panggigipit sa mga Duterte, wala siyang kinalaman sa impeachment, lahat wala siyang kinalaman, ay hindi niya pwedeng i-deny. Kasi why would you reward the person na gumagawa noon kung wala kang kinalaman doon at kung ayaw mo yun? Ibig sabihin, talagang gusto mo. Iba lang yung sinasabi mo publicly, pero iba yung galaw mo. Kasi tandaan natin there are two Marcos in the government. It's not Aimee, okay? It's Marcos the talk and the Marcos the doer. Iba kasi yung sinasabi niya sa ginagawa niya . Dalawang Marcos yan, okay? Lagi nating linawin yan. Sino ba yan? Si Marcos the doer o the Marcos the talakera? O the speaker? Di ba? So ano po ba? Sino po ba yon? Kasi nga, iba yung sinasabi ni Marcos . Pagka
Sasabihin niya, wala siyang kinalaman sa reconciliation, gusto niya ganito, ganito. Di ba yung kay Tatunying, lahat, nagkamali kami, nagpaawa effect ka, siya doon, tapos gusto niya ng reconciliation, tama na politika. Kung gusto mo pa ng reconciliation, bakit mo nilagay ang isang PNP chief na talagang kinukundina ng mga Duterte at ng mga Duterte supporter diyan sa pagiging pinakamataas na posisyon sa PNP. Hindi At saka, umpisa pa lang ng pag-upo ni Bongbong Marcos, iba na yung ginagalaw niya sa sinasabi niya. Unang-una dyan, di ba, sinabi nga niya na hindi papasukin yung ICC. So, maliban pa doon yung 20 pesos na bigas, di ba? Puro pambubudol yung mga pinagsasabi niya sa nangyayari sa bansa natin. Sabi, pagpapatuloy daw yung mga magandang proyekto, yung infrastructure project ni Pangulong Duterte, yung bill. Pero nangyari, lahat ipinatigil. Kahit nga yung subway natin na sinasabi nga niya ngayon, na matatapos daw yun bago matapos ang kanyang termino. Pero mismong DOTR ang nagsabi na malabo na matapos yung subway dahil nga lack of funds na, tinanggalan na ng budget. Paano hindi mauubos yung budget? Inilagay lahat sa ayuda. Diba? So, malayong-malayo talaga yung mga sinasabi niya. Kumbaga, sinasabi nga ni Banat Bay, dalawang Marcos yung nagpapatakbo sa atin. So, yung isang Marcos na puro salita lang, tapos yung isang Marcos naman, iba yung sinasabi, iba yung gagawin niya sa sinasabi ng isang Marcos. So, hindi nagtutugma. Siguro dalawa yung personalidad niya, parang si Sensui, merong 7 pagkatao. So sa kanya baka dalawa lang, hindi lang natin alam kung ilan pa. Pero ang punto rito ni Banat Bay, iba yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ginagawa. Kitang-kita na tulad dito sa ICC, hindi raw makikipag-coordinate. And yet, binitbit si Pangulong Duterte sa ICC. Tapos maghuhugas kamay, tapos biglang babawi na naman. Tapos ngayon, reconciliation. Yung reconciliation niya, siya yung gumawa ng kaguluhan, pero hugas kamay, parang walang nangyari. Hindi naman ako yun. Nagpati na lang tayo. So yun yung pinupunto ni Banat Bay. Iba yung sinasabi at iba ang ginagawa ni Bongbong Marcos.